Yung ano lang po, PowerPoint lang po, pa-prayer meeting. Ito lang. Hirap sinasama yung... Hindi, okay na. Sige po. Kaya panalangin po natin itong mga kaloob nito. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito. Salamat po sa konting halaga, Panginoon, na meron kami. Salamat sa kasiyahan, sa kagalakan na meron kami sa tuwing magbibigay po kami sa iyong gawain. Salamat din, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na patuloy niyo pong iniingatan ang aming mga kalusugan sa kabila ng banta, Panginoon, ng masamang panahon. May mga umuubo man, may mga sinisipon man. Salamat dahil dinala niyo pa rin kami, Panginoon, ligtas dito, may kalakasan. Muli, Panginoon, narito kami, Panginoon, intentionally, Lord God, para marinig ang mensahe mo at para maranasan ka, Panginoon. Dahil kung nandito kami, Panginoon, para sa wala lang o para sa attendance, Lord God, nagsasayang kami ng oras, Panginoon. Kaya mo po, Panginoon, sa gabing ito, as we study your word, Panginoon, tunay po na mangusap po sa amin ang iyong salita. Nabuksan po namin ang aming mga puso sa gabing ito. Ito po kami sa mga sa tayo, Panginoon Jesus. Amen. Sige po, sa gabing ito po, pag-usapan po natin muli itong ayan po. Ayan po yung topic natin ngayong gabi. Back to the Word. Reviving our love for God's Word. So nasa theme pa rin po tayo ng revival. Pero this time naman po, about naman po siya sa pagmamahal natin sa salita ng Panginoon. Meron yung verse natin. Sa Psalm 119, verse 25, tsaka 40. So may pag-focus po kayo sa akin sa aklat po niya. Wait lang po. Psalm 119, verse 25 po. Mas maganda po siyang basahin ng English kasi sa Tagalog, parang ginawa siyang matalayong hagat. Mahirap siyang mabasa. So, basahin ko po dito sa Good News Translation. I lie defeated in the dust. Revive me as you have promised. Sa verse 25. Sa verse 40 naman po. I want to obey your commands. Give me new life for you are righteous. Meron ako dyan. Pa-flash na lang po. Mas gusto ko yung translation dito sa... Yan. My soul clings to the dust. Revive me to your word. Yan po yung sa verse 25. Sa verse 40 naman po. Behold, I long for your precepts. In your righteousness gives me life. Siguro hindi pa natin masyadong maintindihan po. So last week po, sa mga nagdaang linggo, pinag-aaralan po natin na yung revival po is not about emotional experiences. Hindi siya tungkol sa mga great worship services o superficial desire for spiritual things. Natutunan po natin yung revival ay hindi po yung mga bagay na yun. Ngayon naman po ituturo sa atin ng Lord that the revival begins with a deep hunger for God's words. God's word. Nagsisimula daw po ang revival pag meron tayong tunay na pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Sino po may dalang Bible sa atin? Marami po sa atin dito nung unang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sobrang sabik niya sa Bible. Lagi siya nagbabasa, lagi siya nag-aaral, lagi siya nagme-meditate ng salita ng Diyos nung una. Pero habang tumatagal, nawawala po yung apoy. Nagiging routine at minsan napapalitan ng cellphone, yung Bible. Napapalitan ng trabaho yung Bible. Napapalitan kahit ministry, napapalitan yung Bible. Ngayon ang tanong sa atin ngayong gabi, mahal mo pa ba ang salita ng Diyos gaya ng dati? Tanongin po natin yung mga sarili natin. Mahal ko pa ba ang salita ng Diyos gaya ng dati? Revival does not start with emotional hype. It begins when the people of God return to His Word. Revival does not start with emotional hype. It begins when the people of God return
His word. Yung author po ng awit 119, may kita natin doon sa binasa nating verse na sabi niya, my soul clings to the dust. May kita natin na yung psalmista ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Masasabi natin siya ay depressed, siya ay broken, at siya ay spiritually dry. Alam niyo po yung ibig sabihin pag sinabing clings to the dust? O kaya sa Tagalog nakalagakpak sa sahig. Ibig sabihin po ay sa salita po natin, wala po tayong buhay. It means being in state of spiritual death. So sa sinabi po diyan, I lie defeated in the dust. Ako'y kapit lupasay na sa bunto ng alikabok, sang-ayon sa pangako mo palakasin akong lubos. Diba ang hirap ng sa Tagalog? Ang talinghaga. Pero sa English, na siya po ay talunan, parang gano'n, talunan. Pero ang ibig sabihin po na spiritually dead. Ibig sabihin wala nang buhay yung kanyang kaluluwa. Yung psalmista dito sinasabi niya na nasa critical condition na siya. Kaya yung kanyang panaguhi po sa Panginoon ay hindi para magkaroon siya ng bagong pakiramdam o magkaroon siya ng bagong karanasan sa Panginoon. Hindi niya hiningi na marekindle yung alab ng dati niyang emosyon, kundi hiningi niya na muling buhayin ng Panginoon ang kanyang kaluluwa at alam niya yung pagbubuhay na yun ay magmumula sa salita ng Panginoon. So dyan sa verse po na yan, na binasa natin kanina, usapin po ng buhay yan. Life and death ang pinag-uusapan po dyan. Ganyan siya kabigtil, ganyan siya kabigat. At sabi nga ng psalmista doon, ano yung solusyon niya doon sa kanyang kondisyon na siya spiritually dead? Sabi niya, you give me life according to your word. Nakita niya yung solusyon din, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Gusto niyang ma-revive, gusto niyang mabuhay. Alam niya yung solusyon, hindi entertainment, hindi motivational talk, kundi salita ng Diyos. Alam po ng psalmista kung saan nagmumula ang buhay. At nagmumula po yun sa salita ng ating Panginoon. Kapag nawala po yung love natin sa salita ng Diyos, nawawala yung init ng ating mga puso. Kapag malamig na tayo sa salita ng Panginoon, malamig na rin tayo sa Diyos. Ngayon mga kapatid, ano pong kalagayan natin ngayon? Ikaw ba yung nilalamig, hindi sa aircon, nilalamig sa relasyon sa Panginoon? Marami pong Kristiyano ngayon yung parang buhay, pero patay. May pangalan sila, may title, may mga ministry, perfect ang kanilang church attendance, pero wala pong init ng buhay mula sa Diyos. Bakit? Kasi wala nang pag-ibig sa kanyang salita. Ngayon ang tanong ko po dito, kinikilala ba natin ang salita ng Diyos na bilang buhay natin? Kinikilala ba natin ang salita ng Diyos bilang buhay natin? Pag sinabi natin buhay natin ang salita ng Diyos, hindi natin kaya mabuhay nang walang salita ng Diyos, nang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Unang punto po, revival begins with a recognition of spiritually dead. Kaya nga sabi ng psalmista dun sa verse 25, sa Tagalog po siya ay nakalupasay nasa sahig. Meron siyang pagkilala sa kanyang tunay na kalagayan, sa kalagayan ng kanyang spiritual life sa harap ng Panginoon. Hindi siya pretentious, hindi siya nagpapanggap. Boldly sinasabi niya sa Panginoon ano yung condition niya. At ano yung sinasabi niya, siya ay spiritually dying. Nasa mababa siyang kalagayan. This is a powerful acknowledgement that you are spiritually dead without the Word of God. May mga Kristiyano po na nagpapanggap lang na buhay, pero ang totoo, they are spiritually dry. They are clinging to the dust, meaning they have no life in them. Ngayon ang tanong po sa atin, kung ikaw ngayon ay feeling dry sa pananampalataya mo, ano yung ginagawa mo? Ano yung hakbang na ginagawa mo? Kung feeling mo dry ka na sa Lord, naglalamig ka, ano yung ginagawa mo? Tayo po naging masyadong kontento tayo sa tinatawag na spiritual na pagkabagot. Alam niyo ibig sabihin ng pagkabagot? Naboboring, no? Ang pagkabagot po ay kapag wala ka ng pakialam sa kalagayan ng iyong kaluluwa. Check natin yung ating mga spiritual. Tayo ba ay bagot na? Wala na ba tayong pakialam sa kalagayan ng ating kaluluwa? Ang simbahan ay puno ng mga taong spiritual na pagkabagot at wala silang pakialam. Akala nila ang revival ay isang special na pangyayari, ngunit ang revival ay tungkol sa pagbabalik sa salita ng Diyos. Ang revival po ay tungkol sa pagbabalik sa salita ng Diyos.
Bilang illustration po, imagine natin ito. Kung ang katawan mo ay dehydrated, maghahanap tayo ng tubig, di ba? Pero bakit hindi natin ito ginagawa sa ating spiritual na buhay? Kapag nauuhaw ang katawan natin, normally naghahanap tayo ng tubig. Pero bakit yung mga spirito natin, kahit alam nating uhaw na, hindi pa rin natin hinahanapan paano siya, ano yung kailangan niya? No? Una po, dahil hindi natin alam na namamatay yung kaluluwa natin. Akala natin okay pa din tayo. Akala natin pag uma-attend tayo, kompleto attendance natin, close tayo kay pastor, akala natin okay tayo spiritually. Which is hindi naman po. Kung alam po natin kung na namamatay ang ating kaluluwa, bakit hindi tayo maghanap ng buhay mula sa salita ng Diyos? Revival starts when we admit we are dry. We confess that we are spiritually dead without God's will. Nagsisimula po ang revival pagka inaamin natin yung ating kakulangan sa harap po ng Panginoon. Sabi ni John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kung wala ang salita ng Panginoon, wala ang Panginoon sa buhay natin, wala tayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. John 15 verse 5. Hindi natin kailangan ng mga conference, hindi natin kailangan ng mga seminars, ang kailangan natin ay salita ng Diyos. Bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Pangalawang punto po, God's Word is the only source of life. God's Word is the only source of life. Sa Tagalog po, ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Paano ba nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi dun sa verse 40, behold, I long for your precepts, in your righteousness, give me life. So dito po kinikilala ng salmista na hindi lang sa salita ng Panginoon matatagpuan ang buhay, kundi kinikilala niya na yung salita ng Panginoon ang mismong buhay. Magkaiba po yan ha. Hindi niya lang basta sinasabi na dito natin matatagpuan ang buhay, sinasabi niya na ito mismo yung kanyang buhay. Kung tayo po ay walang ganang magbasa ng Bible, that's a big problem. Kung tayo po ay walang burning desire to open the scripture, you are spiritually sick. Alam mo, hindi ko naman feel magbasa eh. Tinatamad ako, dami kong ginagawa. Pero gusto natin ng revival. Kung gusto natin ng revival, hindi po feelings ang foundation ng revival, kundi truth o katotohanan ng salita ng Panginoon. Emotional fire without the word will die out. Pero kahit wala pong goosebumps, the word gives life that lasts. Madalas pinagpapalagay natin ito eh. Kapag tayo ay emotionally on fire, kahit walang salita ng Diyos, basta kinikilabutan tayo, akala natin okay tayo. Well, hindi po yun magtatagal. Kung walang salita ng Panginoon, walang fuel ng salita ng Panginoon, yung fire na yun sa ating paglilingkod ay hindi magtatagal. Mateo chapter 4 verse 4, ito yung kino-quote kanina ni Ate Minda, pero medyo iba yung quote niya. Sabi niya dito, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang tao daw po hindi nabubuhay lang sa tinapay, o sa salita natin hindi lang sa kanin, hindi sa physical na pagkain, nabubuhay ang tao sa bawat salita ng ating Panginoon. So revival happens kapag bumalik yung gutom natin sa salita ng Diyos. At ang pagkagutom sa salita ng Diyos ay hindi kayang pilitin sa ating mga sarili. Ito po ay paggawa o kilos ng Espiritu Santo. Balikan natin yung verse kanina sa verse 40. May binanggit siya doon na longing. Behold, I long for your precept. Yung longing po dyan na sinasabi, hindi po siya passive. Hindi po ibig sabihin niya yung okay lang kung meron, okay lang kung wala. Kundi sinasabi po ng salmista dyan yung kanyang matinding pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng taong uhaw na uhaw? O naranasan niyo na ba maging uhaw na uhaw? Ano yung una yung hinahanap? Tubig, no? Yung iba, soft drinks. But yun, no? Milk tea ang hinahanap. Hindi po. Tubig ang hinahanap natin ngayon. Ano, uhaw okay?
Buksan niyo po sa Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15 verse 16. Hindi ko na siya nilagay. Jeremiah chapter 15 verse 16. Jeremiah chapter 15 verse 16. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ba nating sabihin yon? Ang salita mo, Panginoon, ang aking kagalakan. Para kay Jeremiah, kay Prophet Jeremiah, yung kagalakan, nagmumula yon sa salita ng Panginoon. Hindi sa kung ano mang bagay sa mundo. Ang tanong po sa atin dito, saan tayo mas excited? Ngayon, mamaya, iniisip natin yung mamaya pag-uwi natin. Saan tayo mas excited? Pag-uwi natin, magbubukas tayo ng cellphone. Pag-uwi natin, manonood tayo ng TV. Pag-uwi natin, kakain tayo. Saan tayo uhaw? Saan excited yung puso natin? Sa fellowship? Sa paglilingkod? Pag hindi po sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos tayo nauuhaw, kailangan po natin ng revival. Kasi spiritually, malnourished tayo. Kung hindi tayo nauuhaw at nagugutom sa salita ng Diyos, it is a sign that we are spiritually sick. Hindi lang po yung sakit ng sipon at tubo yung uso ngayon. Isa po sa pinakamalawak na pandemya na karamihan ng Kristiyano po ay naapektuhan ay yung katamaran sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung hindi natin pakakainin ang ating kaluluwa, papangit ito at mamamatay ito. Ngayon gusto kong kamustahin mo yung katabi mo. Kamusta po yung kaluluwa mo? Healthy pa ba yung ating mga kaluluwa? Malnourished. God's word is the remedy for your dry heart, for your weariness, for your spiritual death, and don't neglect it. Yan yung reseta sa atin ngayon ng Panginoon. Kung dry ang puso mo, ano ba yung weariness? Pagod? Pagod? At you are spiritually dead, kailangan mo ang salita ng Panginoon. God's word is not optional. Tandaan po natin. God's word is not optional. It is not something we engage with when we feel like it. It is the very life of our soul. If we neglect it, we are dead. Pag kinalimutan natin, sinantabi natin ang salita ng Diyos, mamamatay tayo. Ganun po ka-importante ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Bilang pangatlong punto po, nais po tayong tulungan ng Diyos. Feelings follow faithfulness. Pakinggan po natin, nauuna lagi yung feelings sa atin, sa salita natin. Pero diyan po, feelings follow faithfulness. Ibig sabihin po, mauuna yung obedience kaysa sa feelings. Anong ibig sabihin nun? Maaari pong sa atin ngayon, you may feel nothing. Parang wala tayong pakiramdam kung anong sinasabi ni Brian, hindi tayo nakikinig. Nakaupo tayo, nakikinig tayo sa sermon, walang emotion, walang excitement. But here's the truth, feelings follow faithfulness. Kailangan nating sundin ang salita ng Diyos una, bago natin, kahit hindi natin siya gusto, bago sumunod yung ating feelings. Naintindihan niyo? Obey God's word first, even when you don't feel like it, and the feelings will follow. Sa kultura po kasi natin, kadalasan feelings muna bago yung action. Kailangan meron ka munang gana gawin yung isang bagay bago mo gawin. Di ba? Ganun tayo eh. Pero hindi po sa salita ng Panginoon. Di ba? Inisip natin, gagawin ko lang to, magbabasa lang ako pag may gana ako, pag may time ako. Gagawin ko lang yan, magbabasa lang ako pagka feel kong magbasa. Pero ito po yung principle. Feelings are not the engine, obedience is. Kailangan po, meron muna tayong pagsunod bago sumunod yung feelings natin. Ang feelings po ay resulta, hindi po ito basihan. Sa Bible, obedience muna bago ang feelings. John chapter 14 verse 21.
John chapter 14 verse 21, sabi ni Jesus, "Whoever has my commandments and keeps them, he it is loves me." Basahin natin. John chapter 14 verse 21. "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin." Napakasimple. Kung minamahal natin ang salita ng Diyos, tinutupad natin kanyang mga utos. Masasabi natin na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Ngayon kung hindi po, ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So hindi po sinabi ni Jesus dito na kailangan ma-inlove ka muna bago ka sumunod. Ang sinasabi ni Jesus dito, kailangan mong sumunod and love deepens as you obey. Tsaka lalalim yung pag-ibig mo pag sumunod ka na. Hindi mo kailangan maramdaman na in love ka muna, kailangan mo munang sumunod. Bakit ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong gabi? Kasi hindi naman talaga madaling mag-aaral ng salita ng Diyos, di po ba? Sa araw-araw po nating buhay, napakaraming umaagaw ng ating mga oras, nagdedemand ng ating mga atensyon. Minsan hirap na hirap tayo humanap ng oras para aralin ang salita ng Diyos. Minsan pagod ka na sa trabaho, uuwi ka, natutulog ka na lang, pagising mo, pasok ka na naman sa trabaho. Pero alam niyo po, pinaglalaban po ito. Yung relasyon sa Panginoon ay pinaglalaban po. Meron ako illustration dito. Eating without appetite. Ito. Nalala ko po dati, hindi po kami sanay sa bahay kumain o mag-almusal ng may kanin. Alam ni nanay yan. Usually, pag nag-almusal kami, laging kape, tinapay, ganun lang. Pero nung nagsimula po ako mag-asawa, unang gabi namin, pagkain namin is kanin agad. Hindi madali para sa akin yun kasi hindi sanay yung tiyan ko. Usually gusto ko lang naiinitan ng isikmura ko. Pero nung tinuloy-tuloy ko na, kada umaga nag-almusal ako, ayun, tumaba yun, lumaki yung tiyan ko. No? Sa umpisa, hindi siya madali, pipilitin mo talagang kumain. Tapos hanggang nasasanay ka, mas nagugutom ka na kahit madaling araw naghahanap ka na ng pagkain. Same po sa salita ng Diyos. Huwag natin antayin yung mga emotion natin. Start reading, start obeying, and God will revive your heart. Basta sumunod lang tayo. Hindi natin kailangan ma-feel muna. Kailangan sumunod tayo agad. Obedience leads to life. When you start obeying, your heart will burn for the things of God once again. Stop waiting for feelings. Faithfulness leads to life. The more you show up, the more your heart revives. Ito meron po kasabi dito, faithfulness produces affection, and obedience shapes emotion. Hanggang nagiging tapat tayo, lalo tayong nagiging affectionate, mas minamahal natin. Habang consistent tayo sa paglapit, pag-aaral ng salita ng Diyos, mas nakikita natin yung beauty ng Panginoon. Mas nadadagdagan yung hunger natin sa pagkilala sa Panginoon, mas nagiging delight yung dating duty sa atin. Dati pinipilit ka ni Pastor mag-aaral ng salita ng Diyos, pero dahil sumusunod ka, tinutuloy-tuloy mo, yung dating duty, nagiging delight ngayon sa'yo. Parang hindi mo na kayang mabuhay ng walang salita ng Panginoon. Kaya po sabi ni David, taste and see that the Lord is good. Taste muna bago makita yung goodness ng Panginoon. Taste and see that the Lord is good. Hindi niya sinabing kailangan makita mo muna bago mo matikman ang kabutihan ng Diyos. Sabi doon, taste and see that the Lord is good. Do the right thing even when you don't feel it, because feelings follow faithfulness. Ang puso po natin natitrain yan kapag paulit-ulit natin ginagawa yung isang bagay. Our spiritual hunger is sustained not by feelings but by faithfulness to God's will. So hindi siya nasusustain ng feelings. Ang magsusustain sa Kanya yung ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita. Bilang conclusion po, kung ikaw ay dry at malayo sa Diyos, it's time for you to cry out to God. Magsisipo tayo sa ating pag-neglect sa salita ng Panginoon.
Don't wait for the revival to just happen. It will not happen unless you return to the Word. Revival begins when we return to the Word of God. Napakasimple. Revival begins when we return to the Word of God. Kung hindi tayo maghahanap ng buhay mula sa Word, sa salita ng Diyos, mananatili tayong patay. Cry out for life. Cry out for fresh hunger for the Word. This is a matter of life and death. Ito po yung isa sa mga core ng revival. Hindi siya sa worship, hindi siya sa environment, hindi siya sa mga tao. Revival is a return to the Word of God, hindi experience. Revival is not about emotional experiences, great worship services, or a superficial desire for spiritual things. Mararanasan po natin ang revival pag bumalik tayo sa salita ng Diyos. Napakasimple po ng mensahe sa atin ng Panginoon ng Panginoon. Bumalik tayo sa pagmamahal sa salita ng ating Diyos. Tayo po natin manalangin. Ama namin Diyos, muli Panginoon, salamat Lord God sa muli niyong pagpapaalala sa amin patungkol sa katotohanan ito, Diyos. Hindi na po ito bago sa amin, Lord, pero napakabuti mo, Panginoon, dahil hindi mo hinahayaan, Lord, na mahuli pa ang lahat bago namin marinig ito, Diyos. Patuloy ko pong dalangin, Panginoon, na hindi lang ito mamutawi sa isip namin. Pagkus gawin namin, mag-umpisa kaming sumunod, humakbang na may pananampalataya, kahit hindi gusto ng katawan namin, hindi gusto ng isip namin, kahit pagod kami, Lord. Mas piliin namin mahalin ang salita mo, Diyos. Dahil ang salita mong nagbibigay ng buhay sa amin, Panginoon. Kung wala ito, Lord God, mananatili kaming patay. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na tuluyan namin mahalin ang salita mo, Panginoon. Magkaroon kami ng mas malalim na relasyon sa iyo, Diyos. Sa patuloy po namin pananalangin ngayong gabi, dalangin po namin ang patuloy niyo pong pagsama sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Panginoon Jesus. Ito po yung mga prayer points po natin sa gabi nito. Una po, personal repentance for neglecting God's Word. I'm sure lahat tayo guilty po dyan. Pangalawa, fresh hunger for the Scripture. Magkaroon po tayo ng desire sa salita ng Panginoon. Start in the church. Pag-pray natin, magsimula po ito sa ating iglesia, na ang bawat isa po sa atin ay tunay na bumalik sa salita ng Panginoon. Pang-apat, let us pray for obedience. Na hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi tayo po ay maging tagasunod, tagatupad ng salita ng Panginoon. Na bilang panghuli po, may katanungan lang po, hindi ko na nailagay dyan. Base dun sa mensahe ng Panginoon sa atin, sa discussion group, pwede natin pag-usapan. Paano natin malalaman kung na-revive ka? Yun lang po. Paano mo malalaman na ikaw ay na-revive? Yun lang po. Sige, punta po tayo sa mga groupings po natin. Kailan kayo? Wala kayo rin pa. Sige, pumunta po tayo sa mga groupings natin. Sama ka, Kasyon.